Dito na lang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdalus salatu wa atamu taslim ala sadiqil wa'dil amin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa tub 'alaina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Lakal hamdu lil Islam wa lakal hamdu lil iman wa lakal hamdu li syahri Ramadan al mubarak. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigiliw naming mga kapatid sa Islam at ang lahat ng ating mga taga-subaybay, nawa sa mga sandaling ito ay biyayaan tayo ng Allah, bigyan tayo ng habag at kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakamali, pagkakasala, at nawa ang tunay na layunin ng hikmah at gantimpala ng Allah ay matamo natin sa buwan na ipinagpala na ito, ang buwan ng Ramadan. Ito po ngayon ay pang siyam na gabi o pang 10 gabi na ngayon, kasi bukas ay pang 10 na po ng Ramadan at parang kahapon lamang po. Nagsimula tayo kahapon, tapos lumipas ang siyam na gabi at napakabilis ng araw, napakabilis ng panahon na lumilipas at hindi natin namamalayan ang nakalipas na ito ay nabawas na ito sa ating buhay. Nabawas na ito sa ating oras na pananatili natin dito sa mundong ito. Kanina po ay inisip ko sa siyam na gabing ito na lumipas na nandito tayo sa buwan na ipinagpala. Ano kaya ang nabago sa sarili ko? Subhanallah. This is, I think, the great and the best question that we need to ask ourselves. Kasi, ano ang saysay ng biyaya mula sa Allah na kapupulutan natin ng aral at hindi rin pala tayo nagbago? Then I realized na ang pagbabago natin ay hindi ito basta-basta mabago ng biglaan. It takes time, wika nga, di ba? Mahirap po magbago. Hindi basta-basta. Kaya minsan tayo nagsasabi sa mga tao, magbago ka na, hindi na yan maganda yung ugali mo, magbago ka mula sa mali patungo sa tama, baguhin mo ang pag-uugali mo. So minsan dapat nating alalaanin na ang pagbabago ay hindi basta bigla-biglaan ito. It's a long process. Yes, I strongly believe it's a long process and it takes time. Dahil po kung tutunghayan po natin, ang turo ng Islam ay gradual. Ang turo ng Islam ay hindi biglaan. Ang turo ng Islam ay magsisimula sa maliit patungo doon sa pagbabago na malaki. Kaya kung tutunghayan natin, ang pinakamabuti po ay magbago tayo sa pamamagitan na mismo sarili natin. Tignan natin, tunghayan natin kung ano ang nabago sa atin. Now, we have to check ourselves. Ano nga ba ang nabago sa atin? Sa nakikita natin, nabago siguro yung mga oras natin, di ba? Oras ng pagkain, pag-inom, sa trabaho, at siguro, oo, syempre, mayroon ding nabago sa sarili natin na minsan nare-realize natin ang sarili natin na kailangan natin ang baguhin ang sarili natin patungo doon sa Allah subhanahu wa ta'ala na papalapit sa Kanya. Kasi ito po yung tunay na layunin ng Ramadan. Ang maging malapitin sa Allah, maging matakutin sa Allah, makontrol natin ang sarili natin. Hindi tayo dapat maging pabaya at susundan natin ang ating sarili ayon sa gusto niya.
Alam nyo yun, totoo yun, yung kalaban natin ang sarili natin minsan. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Katotohanan ng sarili, ang gusto niya ay yung mga ipinagbabawal, yung mga hindi ka nais-nais. Kaya naglalaban tayo, gumagawa ng kabutihan, at naglalaban din na mayroon din nagtuturo sa atin si Satanas at pati rin ang sarili natin sa paggawa ng kasamaan. Kaya ito po yung jihad natin sa sarili natin. At kung makikita po natin ang tunay na turo ng Islam, ang tunay ng turo ng Ramadan na ito, ay ang baguhin tayo sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating pag-uugali. Ngayon, natapos po natin, nakuha natin nung mga nakaraan. Ano nga ba ang dapat natin baguhin? Wallahi mga kapatid, sa totoo lang, subhanallah, kung sino yung sumusubaybay sa atin sa every Fajr dito sa Saudi Arabia, tapos siguro mga 10:30 to 11 o'clock AM dyan po sa Pilipinas, yung nabanggit ni Dr. Mahdi Abu Abdullah, Sheikh namin yun sa masjid namin, na Masya Allah, gusto ko lang i-relate talaga ito na sabihin sa inyo na sinabi ko sa kanya na yun nga, baka magkaroon tayo ng 10 minutes para lang magpabahagi ng Islam. At noon pa man, before Ramadan talaga, gusto ko talaga na magkaroon kami ng ganon pagbabahagi dahil sayang po ang kaalaman niya, sayang po ang mga oportunidad na nandito na tayo sa social media na dapat kinapupulutan ng aral ang bawat pangyayari, ang bawat segundo at ang bawat na nakikita natin. Kaya nung siya ay pumayag at siya mismo ang nagka-interesado, kaya siya mismo nagsabi na gusto niyang magbigay ng pabuya, gusto niya magbigay ng 50 riyals after ng lecture natin, ay kailangan mayroon tayong katanungan, at yung katanungan na yun ay para lang sa mga taga-subaybay natin sa Pilipinas. At the more na sila ay mananalo ng ilang beses, the more na chances na makuha nila ang premyo na yon. Kaya kung ano po yun, inshallah, yung nasabi natin, ibibigay natin yon sa huling the last 10 days of Ramadan, kasi palapit na yung matapos ng Ramadan. Mas maganda may padala sa inyo, kaya mas maganda po na yung panatilian kayo na nandoon at makinig. Dahil po, sa totoo lang, wag lang tayo makinig doon. Actually, gusto ko nga sabihin sa Sheikh na yun kanina, na Sheikh, pwede bang hindi ka na magbigay ng pera? Kasi parang ayaw ko naman yung mga tao na pinapanood lang tayo dahil sa inaasam nila na mayroong pabuya, mayroong regalo mula sa inyo. Pero hindi rin natin mapigilan yun, kasi pag natutuwa ka sa isang bagay, natutuwa ka sa isang tao, na sa mga kamusliman, gusto mo magbigay, lalo na sa zakat dito sa Ramadan. So sa pamamagitan yon, gusto niya magsadaka. So kahit papaano rin, dahil yung mga taga-subaybay mo, para makita rin natin, marinig din natin na kung totoong natututo sila, anong nalalaman nila sa Islam. So yun ang sabi niya. So sabi niya, walang problema yon, kasi po ang pagbabasihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating puso. Ang ating puso ang pagbabasihan sa anumang mabuti at masama nating gawain. Ngayon po, dahil dito sa pagbabago na ito, kung titunghayan natin, si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, noong siya ay naging ganap na propeta, buong Makkah, peninsula ng Arabia ng Makkah ay nabago. Nabago niya sa pamamagitan ng mga pag-uugali, kultura, tradisyon, akidah, pananampalataya, doktrina, sa anumang mga nakagisnan nila noong mga naunang siglo sa kanilang mga ninuno. Subhanallah, sa habag at awa ng Allah sa atin, ang Ramadan na ito ay dumating para baguhin tayo. Babaguhin po tayo ng Ramadan. Kaya kasawi ang palad kung tayo dumating sa buwan na ipinagpala na ito, na mismo sarili natin nakita natin na wala tayong nabago sa ating sarili. Kasi kanina po, sabi ko sa sarili ko, ano yung daily routine ko nung bago Ramadan? Halos walang pagbabago. Pero po, kung may nabago, wag na natin ipagkalat na ito ang nabago sa akin. Itanong mo sarili mo. Ikaw mismo sarili mo, alam mo yan. Kung nabago mo ang sarili mo sa pamamagitan ng
pagbabasa ng Quran na igugol mo ng marami, wallahi, malaking punto na ito na nabago mo ang sarili mo. Kasi alam natin na pag hindi buwan ng Ramadan, hindi tayo katulad ng Ramadan sa pagbabasa ng Quran at paggawa ng kabutihan. So malaking pagbabago na po yun. Nasabi natin kanina, ang pagbabago ay hindi natin ito kakayanin ng basta-basta. Kailangan po natin ng dua. Narinig po natin kanina ang dua, panalangin. Subhanallah, ad-du'a'u yustajab. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pag ikaw o Muhammad tinanong ka ng aking mga alipin patungkol sa akin, sa kanilang Panginoon, ako ay malapit sa kanila. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. And Allah says, your Lord says, call unto me and I will answer your prayers. And subhanallah, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there are 3 kinds of people that their prayers are being granted and accepted by Allah subhanahu wa ta'ala without any hesitation. The hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, du'a'u musafir wa du'a'u as-sa'im hatta yuftir wa du'a'ul walid li waladihi aw li ibnihi. Sa ibang riwaya ng mga hadith ng propeta, may mga nasabi na ang panalangin ng may sakit, wa du'aul madhlum, ang panalangin din ng taong na siya ay nilinlang. So si Samranaw na niyalalim, sa Tagalog na yun yung sinasabi natin na inapi, katakutan ninyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang panalangin ng mga taong inapi dahil ang kanilang panalangin ay dire-diretso ito sa Allah. So itong hadith na nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itong buwan ng Ramadan na ito mga kapatid, ikaw na nagtatrabaho sa opisina, sa gobyerno bilang isang teacher, ako bilang nagtatrabaho sa opisina, dapat, wallahi, mahirap kasi yung nagsasabi ka sa tao na gawin nyo pero ikaw mismo hindi mo ginagawa, di ba? Pero ang sinasabi ko is my own personal experience. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ako magbabago, kung hindi ko parami ng dua ko dito sa buwan ng Ramadan na to, kailan pa? Ano pa pala ang sense ng Ramadan sa akin kung hindi rin pala niya ako nabago? Kaya po ang sekreto nito, maski nung sa pamamagitan ng pagsusulat mo, pag sa opisina ka, nakaupo ka lang, may inaantay ka, nag-iisip ka, dua, the power of dua. Nakita po natin, narinig natin, sinabi kanina, na ang dua na ito ay marahil tatlong ang uri ng klase na ito na kailanman ay ito ay walang kawalan sa atin. Ang kawalan ay sa tao na siya ay hindi nagdudua, hindi siya nananalangin. Ang ibig sabihin, lagi tayong manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na makinig sa lagi tayong manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating panalangin. Maaring hindi niya tangkapin ang ating panalangin, pero wag tayo mawalan ng pag-asa na baka hindi niya tayo pinapakinggan. No, mga kapatid, ang Allah po gustong-gusto niya na tayo ay laging nananalangin sa Kanya. Lagi tayong humihiling sa Kanya. Alam mo, may mga kasabihan ng mga Arabo, la tas'alanna ibna adama hajatan was'alilladhi abwabahu la tuhjab, wa idha sa'alta ibna adam Allahu yaghdab, wa idha tarakta su'al Allahu yaghdab. Huwag kayong magtanong sa mga anak ni Adan ng mga hiling ninyo. Datapwat humiling kayo doon sa ang kanyang pintuan ay kailanman hindi nagsasara. At siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo, pumunta ka sa mga pintuan, sa bahay ng mga ministro, presidente, sekretary, magulang mo, yung namimikay. May oras na ang kanilang pintuan ay sarado. May protokol. May dapat kang gawin. Dadaan ka pa sa mga wasata, mga koneksyon. Pero sa Allah, ang mapagbigay, ang mahabagin, al-mu'ti, ar-razzaq, al-karim, kailanman ang kanyang pintuan 24/7, every second ay bukas at pinapakinggan niya ang ating mga dua. So bakit tayo nagkakait sa sarili natin na hindi tayo magdua? Doon sa aya na nabanggit ng sheikh na yun,
na yaong sila na humihiling sa Allah at yung mga tao na sila ay hindi humihiling sa Allah. Ibig sabihin ng aya na ito, pag hindi ka humiling sa Allah, hindi ka magdua, hindi ka humingi sa Kanya, ay kabilang ka sa mga tao na uri ng kufr, pagiging kafir, hindi nagpapasalamat sa Allah, hindi mo kinikilala ang Allah. Kasi alam mo yun, yung pag mayaman ka na, marami ka ng kapangyarihan, marami kang mga anak, matalino ka na, tanyag ka na, sikat ka na, hindi ka na nagdudua. Mga kapatid, kailangan po tayong magdua. Ang pagdua, ang paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lang sa pamamagitan ng kabutihan ng mga palamuti. Magdua ka sa Allah na, ya Allah, gawin akong malapitin sa iyo, gawin akong matakutin sa iyo. Ya Allah, hindi ko alam, balang araw ako ay mamatay na baka ako ay isang kafir na naisulat ninyo na kayo ang nakakabatid sa huling hantungan ng tao. Hinihiling ko lang ngayon, aking Panginoon, na sana sa buong buhay ko, ang lahat ng ginagawa ko, ang kilos, salita, gawain, lantaran, hindi lantaran, sana lahat ito tanggapin mo na ito ay ikhlas para sa iyo. Ya Allah, masama ako na tao. Ya Allah, magalitin ako, seloso ako. Ya Allah, ito ang sakit ko. Pagalingin mo ako. Wallahi mga kapatid, kung hindi natin hihilingin yan, sino pa tayo para magbago? Ang magbabago sa atin, unahin nating sarili natin, pagkatapos by dua. This is the power of dua. At narinig natin, ang dua na ito ay maaring ibigay ito ng Allah sa iyo dire-diretso kung ito'y makakabuti sa iyo. Maari naman ang dua na ito ay hindi niya ibibigay sa iyo, pero ibibigay ng Allah sa iyo later part, hindi sa oras na yun. Kasi pag binigay sa iyo, makakasama sa iyo. At ang gusto ng Allah, lagi kang magdua at humiling sa Kanya. At sa pamamagitan noon, ay maaaring hindi niya ibibigay sa iyo yun, pero may mangyayari sa iyo na masama. At dahil sa dua mo, yung masama ay hindi mangyayari dahil sa dua mo ay doon niya dinaan. Subhanallah. Minsan lagi tayo humiling, ya Allah, sana magkaroon ako ng ganito, ma-promote ako sa aking position, sana, ya Allah, makabili ako ng bagong bahay, bagong kotse, ito ang mangyari. Alam mo, ang sekreto ng pinakamagandang dua, ya Allah, kung makakabuti sa akin ito, ibigay sa akin. Kung makakasama, huwag ibigay sa akin. Kasi yun ang dapat, yun ang practical, yun ang realistic na tao, di ba? Kasi ano naman kung nakuha mo ang dua mo na panalangin mo, pero nagpalayo-palayo sa iyo sa Allah. Naging masama ka pala. Naging wala ka ng utang na loob, naging mayabang ka na. Alam mo, ganun may mga tao na minsan nababago sila dahil sa mga pamamagitan ng mga biyaya na ibinigay sa kanila ng Allah. Nagkaroon na sila ng maraming itinakwil na kamag-anak, kaibigan, naging mayabang na, naging mapagmalaki na, nagiging may mga tao ganun Sabi nila, nagbago na siya dahil nagkaroon na siya ng sikat na siya, mayaman na siya. Waliya'udhu billah. Sa Islam po, kailangan ang pagbabago ay mula sa kasamaan para doon tungo sa kabutihan. At ang dua po, tuloy-tuloy lang. Huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa na hindi na tayo mababago o sasabihin natin na ganito na ako. La taqnatu min rahmatillah. Huwag na huwag kayong mawalan ng pag-asa sa biyaya ng Allah na maaring mabago ninyo ang sarili ninyo, ang kasamaan patungo sa kabutihan. Hindi ko makalimutan isa sa mga kwento ni Propeta Musa alayhi salatu wasalam, wa huwa kalimullah. Nakakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isang babae na pumunta sa kanya at sinabi niya, o propeta ng Allah, kalimullah, nakakausap mo ang Allah, hilingin mo sa Allah na magkaroon ako ng anak. Mga kapatid tayo, di ba, pag nagkaroon na ng asawa, pamilya, gusto na natin makakita na tayo ng anak. Dahil ang mga anak natin, yun ang bunga ng pagmamahalan ng dalawa, di ba? At sa mga anak, dito na pagpapatibay ang ugnayan ng dalawa at ito ay biyaya mula sa Allah. Of course, nandyan na ang pag-ibig, nandyan na yung love, nandyan na yung relasyon. Pero pag walang anak, parang walang alam mo yung spirit ng bahay, di ba? So, makukumpleto yan dahil sa pamamagitan ng anak. So, ang babaeng ito, sinabi niya kay Musa na, ya Musa, hilingin mo sa Allah, magkaroon ako ng anak. Sabi ni Musa, hiniling niya sa Allah, ya Allah, bigyan siya ng anak. Pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa, niretso niya Musa ang babaeng yan na hindi siya magkakaanak. At yun nga, sinabi ni Musa sa babaeng yun na, o babae, hindi ka na manganganak. Ibig sabihin, nakatadhana na sa'yo, qadar na sa'yo na ipinanganak dito sa mundo na hindi ka magkakaanak.
lumisan ng babae, nalungkot at maiyak-iyak. Lumipas ang mga panahon, ang mga taon. Nakita ni Musa alayhi salatu wasalam, Propeta Musa, ang babae na may daladalang sanggol na may anak. Sabi ni Musa, "O babae, natatandaan ko ikaw yung humihiling ng anak. Kaninong anak yan ngayon?" Sabi niya, "Ito po ay anak ko." "Ha? Paano ka nagkaanak samantalang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka magkakaanak?" Alam niyo mga kapatid, dahil sa pamamagitan ng dua na bago ang qadar, ang itinadhana, hindi nawalan ng pag-asa ang babae na humiling sa Allah. Dahil sa patuloy na paghiling niya, pananalig niya at pagtiwala niya sa Allah, maski nabatid niya na ibibigyan siya ng Allah na hindi magkakaanak, nandoon pa rin yung azm, nandoon pa rin ang patuloy ng kanyang layunin at habag na ang Allah ay mahabagin at tinatanggap ang ating mga dalangin. Kaya sinabi niya, "Ya Allah, bigyan ako ng anak." At wallahi mga kapatid, nagkaroon ng anak si Musa nung kinausap niya ang Allah, dahil ang sabi ng Allah sa kanya, dahil Musa, panananatili siya na humihiling. Diba may hadithang propeta sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala nahihiya na ang kanyang alipin na itinataas niya ang kanyang kamay na hindi siya mabigyan ng anuman ang hiling niya. Mga kapatid, sa buwan ng Ramadan na ito, mula ng bagong liwayway hanggang bago lumubog ang araw, humiling lagi sa Allah. Dua. Itong sinasabi kong pagbabago. Ako ang alam ko na nabago sa sarili ko, and I want to share you this, I want to relate you this. Maski ako nagda-drive, may pupuntahan ako, lagi ako nagsasabi, astaghfirullah. Inaisip ko yung mga kasalanan ko, ya Allah, patawad. Naging ako ay marahas, nakapagsalita ako, may nalibak ako. Ya Allah, isipin mo yung mga kasalanan mo, bro. Sister, alam natin tayo may mga nagawa tayong kasalanan. Doon pa lang magdua ka. Doon pa lang. Ang dua na ito ay dinirinig ng Allah at sa buwan ng Ramadan na ito. Wallahi mga kapatid, kasi ito nga ang title ko, Pagbabago sa Ramadan. Kung ang Ramadan na ito ay lumipas at wala pa rin nabago sa atin, sayang. Ibig sabihin, kung pagbibigay ng grado sa eskwelahan, ang teacher ibibigay niya sa iyo makbul. Ang makbul sa Arabic, passed. Ibig sabihin, hindi ka failure, pero hindi ka naman jayyid. Hindi ka jayyidan at hindi ka rin excellent. Hindi ka mumtaz. Ang grado mo ay nakapasa lang. Pasang awa, kumbaga. So kung gusto natin, ang maging grade natin ay very good, excellent, dua. Ya Allah, baguhin ako mula sa kasamaan patungo sa kabutihan. Ya Allah, baguhin ako na maging matakutin sa iyo. Anta a'lamu bidhalik annani kaslan. Ya Allah, mahina ako, tamad ako, baguhin ito sa akin. Mga kapatid, napakalaking chance po na nandito tayo sa buwan ng Ramadan para magbago. Yung mga tao na hindi mabuti sa asawa niya, wallahi bro, sister, oras na para baguhin ninyo ang inyong ugnayan. Kasi kung hindi tayo magbabago, hindi tayo babaguhin ng Allah. Ganon din ang tao na tamad, hindi nagdarasal, nagpapatira pa. Bro, sister, kung hindi ka nagpapatira pa, nagsasambayang, anday kapsumbayang ka. Amay ko makatalingom ka, so kapatay, o di na amay ko sa kaipsumbayangan. Kanugunukaan, abad matag sumyagad kung bayang-bayan o alam, na maulay sugadong namundod sang ganatan. Giyang kaya dunia apakabiraya kagadungan na bansagad sukintay nakakalsupim basukan. Pamakot pakutam panso amal ka palapan ka marinaw ka ba may kasiligan ada parwarim baraguda suruta iman. Napakalaking oportunidad po. Nandito tayo sa buwan ng Ramadan para baguhin natin ang sarili natin. I am telling this, I am not boasting myself. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Whatever the blessings of Allah has bestowed on you, share it. I am sharing this from the bottom of my heart. That day and night, every day I ask Allah subhanahu wa ta'ala to change my bad attitude into good one. Wallahi mga kapatid, marahil ikaw, mag-isa ka lang, mas mahal ka ng Allah kaysa sa taong tanyag, kilala o eskolar. Alamin natin, minsan subhanallah, nakakamanga na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mahal niya, malapitin siya doon sa mga tao na mga pobre, mahihina.
Kasi hindi mo alam na sudin ka ikakaip na rong kalamay sugadong. Hindi mo alam yung tao na sinatsapwera mo, ninililiit mo, na hindi maganda ang kinabibilangan ng pamilya, hindi mayaman, hindi maganda, hindi gwapo. Hindi mo alam siya pala ang malapitin sa Allah. Bakit? Kasi lagi siyang nagdudua. Mayroon siyang special relation to Allah. All of us, the sons of Adam, mayroon tayong special relation to Allah. Ikaw yun, gawin mo yung sekreto. Magbasa po tayo ng Quran. Wallahi mga kapatid, na experience ko ito. Pag binabasa natin ng Quran, pag may problema ka, may mga pinagdadaanan ka sa buhay, basahin mo ang Quran. Kapanatagan ng puso. Wal Quranu wasiyamu syafi'an ya'ti fi yawmil qiyamah. Ang Quran at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay darating ito sa araw ng paghukom para magbigay ng proteksyon sa atin at mamamagitan sa atin. Sana po sa mga puntong ito, napulutan natin ng aral, patawarin tayo ng Allah, baguhin tayo mula sa kasamaan patungo sa kabutihan. Ang Ramadan ay pagbabago. Maging matakutin sa Allah. Wallahi mga kapatid, napakasarap magbago. Sasabihin ko to una sa aking sarili at sa mga taong mahirap nila mabago ang sarili nila. Wallahi kung ang Ramadan nababago natin, hindi tayo kakain, hindi tayo inom, at ang pagbabago ay ang ating dila. Una-una dapat nating baguhin sa Ramadan na ito, bukod sa pag-inom, pagkain, ang dila at ang ating tenga. Astagfirullah, ang ating mata. Kung ang mata mo ay laging gustong tumingin ng haram, oras na ito ay dapat mag-fasting. Ang dila mo rin. Wallahi mga kapatid, mas maganda na hindi ka nalang magsalita kaysa makapagsalita ka na hindi makalimutan ng tao. At ang pagpigil sa pananalita na masama ay ito ay ibadah. Mga kapatid, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, as'alullaha lana wa lakum at-tawfiq wal qabul fi hada syahrul al-mubarak. Maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy ninyong panunood at sa patuloy ninyong pananaliksik ng kaalaman. Gantimpalan tayo ng Allah at lipunin tayo sa kanyang paraiso. Salam rakanusan, mga luksakan, mga pagariyakan si sa Pilipinas, si inaakan, si Mami Kulay, baka po mamakinag. Mami, I miss you so much. I love you so much. Wallahi, I really miss you. At lahat kayo, mashallah, rilantan wala, maalintan no subutad tanu. Di tanu maalin na betad tanu na di tanu na linno Allah. Ya Allah alina nga subutad dami. So mga datu kami na maranon sirang kung mga tao, turuang kasiran, relay nga siran, so mga ulama mi napakangiginawang ka, pakasisinabutang nga siran. Riskingar kay Allah, so mga miskin, mga pobrer kami, pamakabagrang kay Allah, so mga tao, apa nga sasakit, Allahumma amin. Pamakabagrang nga siran, ya Allah, pagalingin mo ang mga tao, may mga karamdaman, may mga sakit. Ya Allah, tulungan ang mga nahihirapan sa amin. Ya Allah, sa mga tawa, lalalim ko pa diyan, napakatanudan ka, akagana kanyan so kalalim, kaandas kanyan ko sa imbaya diyan si Samori alungan. Ya Allah, relay kami nga. Amin ya Rab, amin ya Rab. Hanggang sa muli mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.